Good day mga lads, so PBA updates tayo. Jonmar Fajardo nakadepende ngayon kay Muala Tautua at SMB rookie Keith Jimenez mawawala sa SMB ng 2 buwan. Ito ngayon mga lods ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat in advance. So i-recap muna natin mga lods ang naging laban ngayong araw kung saan nanalo nga ang Terra Firma Jeep kontra Blackwater Bossing sa score na 92-91 sa pangunguna ni Wami Chongson na may 20.6 rebounds and 3 assists. So sa laban na ito nga mga lods ay mula first quarter hanggang third quarter ay lamang ang Blackwater Bossing, kung saan ito ay pinangunahan nga nitong si Troy Rosario ang Blackwater Bossing. At ito nga mga lods ay umabot pa ng 19 points ang naging kalamangan ng Blackwater Bossing sa third quarter. At unti-unti nga itong hinabol ng Terra Firma Jeep hanggang sa tumabla pagdating dito sa fourth quarter. At dito naman mga lods sa fourth quarter ay may pag-asa pa sanang manalo ang Blackwater Bossing, ngunit nabigo sila dahil sa isang 3-point shot ni Wami Chongson. Para naman sa pangalawang laban mga lods, para dito sa unang laban ng Magnolia kontra naman dito sa Converge, ay nanalo ang Magnolia dito sa pangunguna ni Gio Halalo na may 14.7 assist at saka 5 steals, kung saan nga mga lods ay umabot sa 31 points ang naging kalamangan ng Magnolia Chicken Templados dito sa wala pang panalong Converge Fiber Rixers. At dahil dito nga mga lods ang Magnolia Chicken Templados ay maganda ang naging opening nila dito sa PBA Philippine Cup dahil nakakuha agad sila ng panalo. Ito nga mga lods ay magandang pangitain naman dito sa Magnolia Chicken Templados. At bagamat galing pa lang sila sa PBA Commissioners Cup Finals kung saan naging runner-up sila sa San Miguel Bearmen, ay walang kalawang na itong Magnolia Chicken Templados sa laban na ito. At lalo pang binaon nila itong Converge Fiber Rixers sa team standing na 0-5. Well, anyway mga lods, narito naman ang PBA Philippine Cup latest team standings as of today. Nangunguna ang Magnolia na 1-0, San Miguel 1-0, Inlex 4-1, Northport 3-1, Ginebra 2-1, TNT 2-1, Terra Firma 3-2, Blackwater 3-2, Meralco 2-3, Phoenix 1-2, Rain or Shine 0-4 at Converge 0-5. So para dito sa PBA updates natin, unahin natin tong report ng Spin.ph ni Sir Ruben Tirado. Ayon nga dito, ang minuto ni Jonmar Fajardo ay nakadepende kung paano maglaro si Muala Tautua. So ito nga mga lods ay nakabase nga itong minuto ngayon ni Jonmar Fajardo dito kay Muala Tautua, dahil itong si Muala Tautua ang nagiging starting 5 sa ngayon. Dahil ayon dito sa balita nga, sinabi ni Coach George Gallant, ang SMB coach, na depende kay Muala Tautua kung gaano nga ito ang kanyang magagawa o kung maglalaro siya ng maganda sa loob ng court. So siya ang maglalaro at substitute lamang ito dito kay Jonmar Fajardo. So yun nga mga lords, itong si Muala Tautua sa ngayon nga siya yung nagiging starting 5 nitong si Coach George Gallant, dahil itong si Jonmar alam naman natin na mayroon pa itong galing pa lang ito sa injury. So ngayon kabibigay pa nga lang ito sa kanya ng clearance para makapaglaro. Kaya nakadepende nga ang San Miguel Bearmen ang minuto nitong si Jonmar Fajardo sa nilalaro nitong si Muala Tautua ayon dyan sa report ng Spin.ph. So maganda naman ito para kay Jonmar Fajardo kung talagang maganda ang nilalaro sa loob ng court ni Muala Tautua. So more or less ma-extend nga yung pahinga nitong si Jonmar Fajardo na alam naman natin na galing pa lang din ito sa injury. So ito yung sinasabi mismo ni Coach George Gallant ng San Miguel Bearmen. Kaya ngayon nagiging limitado yung minuto ni Jonmar Fajardo kung maganda nga ang ilalaro nitong si Muala Tautua. So sa panalo nga ng San Miguel Bearmen dito nga mga lods ay nakaambag agad itong si Jonmar Fajardo ng double-double 15 points at saka 10 rebounds.
At ito namang si Mualatao Tua ay nag-ambag din naman ito mga lods ng mga gandang numero. So itong si Jonmar Fajardo mga lods ay alam natin na mananatiling barometer nga ito ng every games ng San Miguel Bermen, lalong-lalo na dito sa kampanya ng PBE Philippine Cup kung saan ang SMB ang defending champion. So ito nga mga lods, ang 7 times MVP ay meron pa rin dissenting mga numero na umiscore nga ito ng double-double sa kanyang paglalaro buhat sa kanyang injury na natamo nga niya last PBE Commissioners Cup kung saan nakuha nga nila ang kampyonato laban dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya ngayon nga mga lods, itong si Jonmar Fajardo kasama nga siya dito sa Bermen ay paborito pa rin na makakuha ng back-to-back PBE Philippine Cup champion. At kaya nga nila itong sweep ang PBE Season 48 dahil dalawang games nga lang ito ngayon mga Season 48 nga mga lods, itong PBE Philippine Cup at saka Commissioners Cup, at wala dito yung Governors Cup. Kaya sinasabi dito sa balita na kayang sweep ng SMB itong Season 48. So alam naman natin mga lods na pag healthy nga itong si Jonmar Fajardo ay sigurado nga mas delikado itong kupo ng San Miguel Bermen dahil alam natin kung ano yung kaya ng isang Jonmar Fajardo sa loob at saka sa labas ng basketball. At ngayon nga napapanood na nga natin mga lods na si Jonmar Fajardo ay tumitira nga ito sa 3-point shot kung saan ay mataas nga ang percentage niya dito nga mga lods dahil na rin sa bihira siya tumira at pag tumitira nga siya ay naipapasok niya ito. Kaya ito yung sinasabi nga mga lods na itong si Abay ay meron din talagang soft touch pagdating sa perimeter. At ito sana nga gumaling na nga itong si Abay ng dito sa kanyang injury dahil malaking tulong itong si Jonmar Fajardo dahil siya yung ang nagiging barometer nitong San Miguel Bermen. Pag maganda nga ang nilalaro ni Abay ay maganda ang kanilang naging resulta ng laban. So dito naman tayo sa isa pang player ng San Miguel Bermen. Ayon din dito sa report ng Spin.ph ni Sir Jerry Ramos na si Keith Jimenez faces 2 months layoff. So ito nga mga lods, matapos nga itong balita na to, itong kanilang SMB rookie na si Keith Jimenez ay hindi na naman muli makakapaglaro para sa San Miguel Bermen ngayong PBE Philippine Cup dahil ayon dito kay Sir G. Abanilla sa report ng Spin.ph ni Sir Jerry Ramos, matapos ang workout ay nag-ice bath siya tapos nadulas sa bathtub nila. He was trying to look for leverage, then he was healing, kaya lang nag-lean siya sa glass window nila ayon kay Sir Abanilla. So pumasok yung arm niya sa basag na salamin ng itong window nga nila. So dito nga mga lods ay nagkaroon siya ng masugat. At ito nga sinasabi nga sa balita dito sa Spin.ph ay tinahi ito ng 19 ang naging tahi nitong si Keith Jimenez. Kaya ito nga ipapahinga pa ito mga lods ng 2 buwan bago nga makabalik dito sa kanyang kupunang San Miguel Bermen. So get well soon Keith Jimenez. Medyo hindi tayo siniswerte dahil lagi kang napupunta sa injury tuwing may laban ang San Miguel Bermen.